It's February 17. It's a Monday. Nandito pa ako sa work ni Bunso. 7 o'clock pa lang ng umaga. Meron akong doctor's appointment ng 8:30. Yun yung result ng ating x-ray dito sa gilid. Sana okay lang yung result natin. And papacheck ko na din kasi kinagat ako ni Lucky. Kagabi, I was trying to, yung habang naglilinis ako ng mga plato, kumakain kasi yung pusa sa labas. Tapos pag ikot niya, siguro nanggigil. Yun, dinakma niya yung hita ko. Tapos kinagat niya. Not hita, dabinti. Kaya yun, papacheck ko kay Doc kasi kumikirot na siya ngayon. Kagabi okay lang. Yung isang piraso na alam ko yun yung kagat niya, yun yung makirot ngayon. So papacheck ko kay Doc, baka bigyan ako ng ng gamot. Tapos yun, titingnan natin yung result natin mamaya. I-share ko sa inyo kung ano yung magiging result. And bahala na kung ano mangyayari today. Kasi yun lang naman yung ating ganap for today, yung result ng ating x-ray. And tomorrow may pasok na naman tayo, back to school. Marami pa akong hindi nagagawang assessment kasi ewan ko, pag nagbabasa ako nawawala sa isip ko yung mga binasa ko. Nabablanko ako, especially lately, lalo't nagbalik tanaw tayo sa kamatayan ni Mama last February 14, kaya medyo wala talaga tayo sa wisyo. And yun, salamat sa mga nakis ko na laging nangangamusta. Ayan, sila RMD, si RR, at yung pamilya Team Ramos, thank you talaga sa inyo. And si Elaine, si Lenny Jane, yan, si Elaine, sila yung aking mga ngayon, kausap lately. And sa aking mods na laging nandyan, si Mads Jo, si Mads Furley, and thank you sa inyong lahat. And si Selena Park at saka si Ashley Solis, yan. Si aking BD Kings, hello BD Kings, at saka kay Carlo Chu, kay Kapwa, at kay Mamang Chuper. Miss ko na kayong lahat. Sa aking cats, si cats ko, hello. At sino pa ba? Ako may mga nakalimot pa ako. Si Mangyang Pasaway. Yan. So yung aking mga anakis, marami po sila, nagkalat po sila. Yan, si R.E. Garcia, yung aking team, Copycast, si Burn Diaries, si Sherwin 16PH, si John Carol Vlog, at saka si Mukbang with Julina. And yung aking mga anak sa labas. Mga anak sa labas. Ayan, yung mga iba kong anakis. Ayan, mga magugulat na lang kayo, makikita nyo sila na pumapasok sa aking premiere at saka live sa YouTube, at especially sa aking page J. Lucero na sa Facebook. Andun yan sila nagkalat. So yan, miss na miss ko na sila, pero once in a while naman nag-uusap-usap kami. At yun, sana magkita-kita in perfect time. And yung mga friends ko sa Pinesville, yung mga tumulong sa amin before, si Marichu, at saka si Marisa, and si nakalimutan ko yung pangalan ni isa. Yun, may mareremind yun sa akin. Naalala ko lang si Janet, yan, hello sa inyo. And sumusupport din sila sa aking mga post and video, lalo na si Marisa. Yan. And sa aking bestie, si Amara ni Tubis, and Amara Nil Tubis, si Kenzie, yan, tsaka sila Barbie Vlogs, yan. So yung mga hindi ko nababanggit, kay Eric B, thank you so much. Kay Kuya M, yan, yung aking mga iniikutan ngayon na pag nakaka-online tayo, yan. Si Weng, yan, si Weng Official, si Chi Magpantay, si Tits Navarro, and marami pa sila. So mahirap i-mention lahat, baka talagang may makalimutan tayo. So thank you sa inyo lahat, and yan, I'll see you later. Ayan, dito muna tayo sa pathway kasi maaga pa, lakad-lakad muna tayo.
Ang ganda ng weather. Sana hindi umulan. Kasi kahapon, the other night ata yun. Ang ganda ng sikat ng araw. Tapos biglang pagdating ng bandang 6 o'clock, umulan. Ang lakas ng ulan. Ayan. So, nagiging worse yung aking sakit sa likod, pati yung sa aking hips. Kaya, tapos yung carpal tunnel ko sumasabay. Kasi parang lumalamig-lamig na naman. So, sumasakit na naman yung kamay ko. Kaya, nag-worry ako baka mahirapan ako mag-work. Kasi nagtatry ako kahit maglinis sa bahay. Yung maglinis lang ng mga sahig, mag-mop, magwalis. Pag yumuyo ko ako ng matagal, kirot-kirot na niya. Lalo na nung natutumba si polar bear, I need to lift him up. Yun, medyo napipersa ako dun. Sumasakit talaga yung aking hips, yung likod ko. Kaya I don't know kung makakapag-work pa ako. Sana naman patibayin pa ng Diyos ang aking katawan, kasi gusto ko pa din maka-work at makapag-save. Ang ganda ng tanawin. Ganito yung waiting shed namin. Tapos dito nag-stop yung mga bus. And tingnan nyo kung ano yung street. Taran! Diba? Pag-aari pala namin to eh. Ayan yung ano. Bagong gawa lang to. Kailan lang nila to inayos. Ayan na guys, nandito na tayo sa Branyan Clinic. Yan. Pasok na tayo sa loob kasi 8:30 yung ating appointment. Ano na? 8:13 para makapag-toilet naman tayo. So update ko kayo what will be the result later. See you. Hi guys, I'm back. Tapos lang ng check-up natin kay Doc. So, wala naman daw nakitang fracture or anything dito sa side na na-x-ray nila. So, ang sabi lang niya, baka nga dahil nga binubuhat ko si Chard or may mga binubuhat akong mga mabibigat na dapat up to 5 kilos nga lang. Yun, napepersa daw yung muscle ko dito kaya sumasakit. Tapos, until now kasi kumikirot pa siya. Sabi niya, yun, iwas-iwasan mo na. Sabi ko, paano ko iwasan si Chard? Binubuhat ko. So, binigyan niya ako nung picture na ipapakita ko sa coordinator ni Chard. Baka sakaling pwede namin siyang bilhan ng ganun. Kasi yun, makakatulong daw yun para maitayo, madaling makatayo si Chard if ever na sa bed siya or sa upuan. Madali siya makatayo using that instrument. So, nakikita ko sa inyo yung instrument na yun. So, sana nga makakuha kami ng ganun. Parang tingin ko mas madali para sa aming dalawa yun. And yun, binanggit ko kay Doc about dun sa course na kinukuha ko ngayon. Sabi niya, medyo hindi ako pwede sa ganong course. Gusto niya maghanap ako ng ibang course na kaya ng katawan ko. Kasi yun nga, ano yun, Certificate 3 for aging and disability. Sabi niya medyo alanganin daw ako doon. Sa disability pwede daw ako, pero ayaw pa din niya. So, titingnan ko kung ano magagawa ko kasi yung course din na yun gusto ko siyang gawin, gusto kong matuto like yung mga first aid, mga ganun para kay Chard just in case may emergency, pero parang feeling ko mauuna daw ako kay Chard. Mauuna ba ako kay Chard sa dami na nararamdaman ko. So yun, tapos binigyan niya ako ng gamot, di ba nga nakagat ako ni Lucky, pakikita ko din yung picture dyan. So nakagat ako ni Lucky, binigyan niya lang ako antibiotics, sabi niya kasi yung kinapahan niya medyo may bump na. Kaya sabi niya namamagana. So yun, antibiotic. And tinanggal niya na yung pills ko kasi wala naman kaming intercourse ni hubby. So tanggalin na yun kasi para din yun sa buto ko at the same time sa cycle ng yun nga, na period natin dahil hindi pa daw dapat ako mame-menopause. So tinanggal niya na yun, pinalitan niya ng ano para sa bones na lang. So yun yung ibinigay niya sa akin. So once a week lang naman daw yun, medyo mahal kasi pricey siya, kaya sabi niya ano, take na natin to para sa buto mo at least once a week. So
Ayun, so ngayon, biyahe na tayo pa uwi kasi for sure gigising na si Chard and lalaba ako. So yun lang, wala namang masamang balita. Yun lang, pinapaiwas niya ako dun sa course na kinuha ko. Dapat pala kinonsult ko muna siya. And yun, hindi rin naman natin masabi kasi nga yun, nagiging worse na yung pakiramdam ko. Medyo hindi na maganda. Tsaka yun nga, baka matuluyan daw ako magka-fracture eh. Kawawa naman ako. Awang-awa talaga siya sa akin. So yun, see you later guys. Uwi muna tayo, biyahe muna tayo. Nandito na ako sa bahay guys, and dumaan si Stewart, tinatanong yung kung ano oras yung pasok na Jenica tomorrow, kaso wala, hindi ko pa naman alam yung schedule. So wawalisan ko lang dito kasi ang dami ng spider webs. Ayan, mga spider nagkalat. Baka kung may nakatago ng ahas dyan, hindi ko alam. Dami kong labahan, kaso yung weather napaka kulimlim, napakadilim ng paligid, mauulan. Yung ano ko, halaman ko talagang hinukay ng frog. Ngayon di ko alam kung nasaan siya. Hinuhukay niya yung aking mga nadala siya dito eh, dyan. Lubog na yun sa water lily ko. So eto, kailangan ko na rin itapon kasi wala, pampasikip lang yan, mga basura. So ayun, kaya na sinabi ko, pa-stop tayo ni Doc sa ating pag-aaral. So, kakausapin ko yung aking teacher tomorrow and para ma-advise na rin ako kung anong kailangan ko pang gawin. Mag-aasa ko kung mag-i-inquire na rin ako sa office sa school kung may course pa na ano, yung sinasabi ni Doc, sterilization daw. So, tingnan ko kung meron nga nun. So, yan. Linis muna ako guys. I'll see you later again. Nandito ako sa Southside Central. Bibili ako ng gamot yan sa chemist. So sana merong stock. Tapos baka dumaan ako dito sa Foodworks. Kasi may mga makita tayong masarap na food or ngat-ngatin. Bango ng Subway. Ito yung pharmacy, chemist. Yan, yung Ramsay. Yan yung pharmacist dito. Hi guys! It's me again! Nandito na tayo sa work ni Bunso, susunduin na natin siya. Pero mukhang matatagalan sila. Kasi mag-ano na, 4 o'clock. Akala ko nga, naka-out na siya kasi bumili pa ako ng gamot. So ito na yung gamot na nireseta ni Doc sa akin. Yung isa para dun sa kagat nila, antibiotic. Tapos yung isa para dun sa kapalit ng pills ko, para mas tumibay yung buto ko. Ito. Sana tumibay pa siya. Ay, naka Lord. Ayun. So, kailangan daw yung sa kilaki busog ako. So, hindi ko pa siya maiinom bukas na mamayang gabi na. Bago mag-dinner. Ay, pagka-dinner ko pala. Tapos, ayun. Nag-iisip ako, gagawa ako ng email para kay teacher at malaman ko bukas yung sagot. So, mag-i-email ako ngayon para mabasa niya anytime tomorrow. Tapos masagot niya ako para sa Wednesday, if ever na pumayag siya or bigyan niya ako ng dapat kong gawin para ma-cancel yung aking klase. Kasi hindi ko na itutuloy yun pag sinabi ni Doc. Alam niyo naman ako pag sinabi ni Doc, sir, sinusunod ko. Kasi nga, for my safety na din. So, yun. Maghahanap na lang tayo ng ibang pwedeng pag-aralan. Hindi rin gumagana yung utak ko kahit nag-aaral ako, nandun ako sa klase. Tapos pag ako na lang mag-isa, binabasa ko yung mga assessment namin, wala talagang pumapasok sa utak ko. Mas gusto ko yung actual. Kaya nga sabi ni Doc, mag-aaral ka pa, nag-career ka na.
mas mahirap pa nga daw yung ginagawa ko sa carer. So ayun. Bago tayo magkalimutan, i-shoutout ko muna yung aking mga friends. Nakalimutan kong i-shoutout si Matt K na si Lenny Alban at saka yung mga nasa Facebook na tumatangkilik sa akin, yung mga kapatid ni Glenda, si Glenda na nanay ni Maxine, hello, at saka si sino pa yung isa, si mamaya pag naalala ko nakakalimutan ko eh. Basta mga kapatid ni Glenda. Ayan. And marami nagme-message sa akin nang hihingi ng tulong. Si Lenny nga may gusto ding tulungan pero wala tayong maitutulong kasi said ako talaga. Wala naman kasi akong work. Buti kung may kinikita ko. Tsaka yung mga bottles. Hindi, sa dami na nangungulekta ng bottles ngayon, swertihan mo na lang pag may napulot ka pa. Kaya yung nakaraan na napulot namin ni Jenny, kaswerte talaga yun kasi naka $41 kami dun. Imagine yun. Tapos yung mga next stock natin sa bahay. Kaya sana makatagpo pa tayo ng ganong karami. Ayun. Tapos ayan, hinihingal ako. Need ko ng merienda. Oras na merienda ko yun. Mag-alas 4 na. So babalikan ko kayo mamaya para ma-shoutout natin yung iba. So sa bahay ko na kasi nandun yung listahan natin, nandun yung isang cellphone. So huwag kayo magtatampo. Kasi hindi ko naman kayo lahat-lahat masya-shoutout. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo. Mapa Facebook man at mapa YouTube. Salamat ng marami. And hindi ko naman hinihiling talaga na maging popular tayo. Masaya na ako na may nanonood ng video. At the same time, nandyan lang yung channel ko. Kasi magagamit ko siya pagdating ng panahon na gusto kong balikan yung mga storya, yung mga ginawa ko ng mga nakaraang taon, di ba? At least may mapapanood ako pagdating ng araw na tayo'y nananahimik na nananahimik na nasa bahay na lang at nagpapahinga. So yun, at least may mga mapapanood tayo. So I'll get back to you later. Magmimerienda na ako and sana lumabas na si Bunso. See you guys, bye bye. So huminto kami dito, malapit na kami sa bahay, ilang kanto na lang. Huminto kami kasi si Bunso nakakita ng kangaroo. Andoon siya sa ano, doon, ayun no, nakatayo. Oh, kita niyo ba siya? Ayun siya. Ayun. Malabo din camera ko. Hindi nga kikita. Andun siya sa dulo. Ayun. Ayun. Malabo yung camera pag nilapit. Yung mga kangaroo nandun sa dulo. Ayun. Malabo yung camera. Pwede i-zoom. Gusto kasi niya makakita ng malapitan na kangaroo. Hindi ko pa siya nasasama sa zoo. Kaya dadaling ko yan one of these days sa Childers para makakita naman ng totoong kangaroo yung mahawakan niya.